Okay. Sana ba 'yun? 'Yun, okay ba tayo diyan, 'no? Kumusta mga kumusta mga kaigsunan, mga kapatid, 'no? Kumusta? Diha sa Visayas ug Mindanao, maayong adlaw ninyong tanan, 'no? Ah, Siyempre sa Metro Manila o Luzon, magandang araw sa inyong lahat. So, ito na, 'no? Ah Napakainit, 'no? Napakainit ng ating, bansa ngayon, 'no? Ah, Mantakin mo ba naman, ito, 'no, yung dati nating, presidente, ah, Rodrigo Roa Duterte, 'no? Kinongratulate pa, di umano, 'no, si Kernel Padilla, yung, warden o hepe ng, Davao Penal Colony on that time, kinongratulate, 'no? Mapapanood natin yung investigasyon ng, Kongreso, 'no? Kinongratulate pa at sinabing congrats, 'no? Binati pa at, sinabi pa na, maladinuguan, 'no? Kaya yan ang, pamagat natin ano, maladinuguan daw yung, paglikida, 'no, doon sa tatlong, Chinese national na kung saan, ah, nakulong doon sa Davao, Penal Colony. So, pakinggan natin, 'no, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Bagamat ito ay, sabi nga natin, noon pa naman mula nung umupo siya, 'no, kahit nung kampanya pa lang ay, nagyayabang na ito, 'no? Kung sa Bisaya naghinambog na, 'no, na isyu may mga kuwento-kuwentuhan pa nga sa una, 'no, na padakuon kuno ang mga sementeryo kay pag siya na kuno modaog, sigurado, maghuot di maigo ang sementeryo sa mahimong daghang patay, 'no, sa mahimong, patayan nga mahitabo. So, tanaw nato, 'no, maminaw ta sa, investigasyon sa Quadcom, committee hearing, 'no, na kung saan tinalakay kahapon yung, AGK, human rights, ano pa bang napag-usapan nung kahapon, 'no? So, pakinggan natin, 'no? Paminaw nato ang, unsay nahitabo, 'no, kinsa yung mga sino yung mga nagsalita kahapon. So, ito na yon. Number 28, 29 at number 30 ng affidavit mo dated noong August 21 yata. Comsec, can you please give a copy to Tata? Pakibasa mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating bansa at sa ating mga kongresista. 28, 29 po. Opo, 28, 29, and 30. Okay, putol muna tayo, 'no? Kung, hindi kayo nakasubaybay, excuse me, kung hindi kayo nakasubaybay o amo ka paminaw sa mga unang hearing ng, Kongreso, ito yung dalawang ito ay, mga preso din, 'no, sa panahong yun. Nasa bilanggo sila ng Davao Colony at ito yung umamin na at gumawa ng, notaryadong, pagsalaysay o affidavit na kung saan, biktima sila ng isang, panlalansi, 'no, binayaran, 'no, nasa ibang mga hearing naman 'yan. So, kung gusto niyong panoorin 'yun, hanapin niyo lang yung, mga hearing ng, Congress at mapapakinggan niyo yung kanilang pagsalaysay tungkol doon sa binayaran sila ng tig-1,000,000 bawat ulo kasi 3, inchik 'yun na mga di umano drug lord. So, itong dalawa, si, Tata Tan at si Magdadaro, 'no, sila yung, kinumbinsi na magsagawa ng, pagpatay, 'no, doon sa loob ng, piitan,
So, yun ang konti nating background dito, ano? So, ipagpatuloy natin. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay That is number 29 po. Number 29 po to, no? Sige po, tuloy po. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ang boses niya. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Salamat, Tata. Ngayon, nandito na po ang ating Colonel Padilla. Colonel Padilla, sa iyong sinumpahang salaysay, maaari niyo po bang basahin ang number 4 at number 6 ng supplemental affidavit mo? Comsec, could you please give him a copy so that he can read? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi. Yun. Tigil muna tayo saglit, ano? Ito yung Colonel Padilla, ito yung warden doon sa Davao Penal Colony on that time. So, ito yung kumbaga in charge. Siya yung namamahala, namuno doon sa Davao Penal Colony na yon on that time. So, siya yung nagsalaysay na mayroon ng ganong pangyayari. At yung dalawang bilanggo na yon na kung saan yun ang gumawa ng krimen, nag-collaborate, no? Nagkaroon ng mga parihong o pagkakatugma ng kanilang mga statement na kung saan hindi yun basta-bastang sulat lang, yun ay kanilang pinanunumpaan, no, sa harap ng mga abogado. So ituloy lang natin. Sabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. So, Colonel Padilla, ngayon binasa mo yung sa yung salaysay na number 4 and 6. Ngayon, inaamin mo na ngayon na totoo ang mga sinasabi ni Leopoldo Tan alias Tata na tinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese. Comsec, can you please give a copy to... Sa pool, di ba? No? Sa pool, mga kaibigan. Bingo. No? Sabi ni Leopoldo Tan ulitin natin. alias Tata na tinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese. Colonel Padilla? Yes, Your Honor, as the voice. Yun. No? So, parang maliwanag pa sa sikat ng araw, no? Malamang, ano na naman ba ang propaganda ng mga didishit? Ano na naman kayong propaganda? Malamang, intriga lang yan. Hearsay lang yan. Ulit-ulit lang naman nilang sagot yan, no?
kahit yung paghahabol ng ICC, kahit yung mga ginagawang paglilitis ngayon sa ICC, puro sila denial, puro hindi totoo yan, puro paghuhugas kamay, no? So, ang pinaka hindi magandang pangyayari ay bukod kasi doon sa ito na yung mga patunay, ano? Mayroon ng kahit papaano ang ating kongreso ngayon ay nagsagawa ng paglilitis na, no? Doon sa walang halos paggalaw, no? Natapos na lang yung 6 na taon ng Duterte administration, ay hindi pa rin natutuldukan yung kabulastugan, yung mga ginawang krimen ng mismong PNP nung panahon na yon sa pamumuno ni Bato de la Rosa at sa panunungkulan bilang presidente ni Duterte, ni Digong. So, ngayon parang lumalabas, mayroon na talagang mga nagpapatunay, no? At hindi lang basta-basta simpleng mula doon sa PDL, yung person na yung nakakulong, no, na mga ginamit. Ito yung pangyayari na kung saan ito pa lang yung parang puwera pa yung mga nililikida sa kalsada, yung mga pinasok ng mga bahay, puwera pa yun, ano? Ito ay yung mismong pagpatay sa loob ng kulungan, no? Doon sa mga incheck, no? Pakatandaan ninyo, wala naman tayong katiting na pagpabor, no? Kung yun ay drug lord, yun ay talagang drug lord at dapat magbayad yun. Pero ang sinasabi natin, wala kasi sa konstitusyon natin na ang lahat ng mga yan ay lilikidahin o papatayin. Hindi mo makita yan sa ating batas, sa ating konstitusyon, dahil tayo ay nasa demokrasyang sistema. So wala, kahit presidente ka pa, hindi ka binibigyan ng karapatan na magsabi sa lahat ng militar o kapulisan o sa NBI o kung sino man na magsagawa ng pagpatay. Yun ang pinakatandaan natin. So, pinag-uusapan man natin to ay hindi para proteksyonan o kampihan yung mga naging biktima. Alam natin na maaring sila talaga ay mga drug lord, pusher, addict o kung ano pa man, pero nungka, no? Kung sa Bisaya, nungka na ipapatay sila. So, tingnan natin kung gaano katibay itong pamahalaan o dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte, no? Bagamat ito may mga parang nagsimula na, may mga ebidensya ng lumalabas, may nagkakaroon na ng tapang yung mga naging involved, no? Tuloy-tuloy yung ginagawang pagbusisi, pag-imbestiga ng Quadcom Committee. At katunayan, mayroon tayong i-discuss na iba, yung tungkol dyan kay Colonel Garma, na kung saan trusted, no? Naging trusted na kay babaeng tao niyan, ano? Pero sa sunod nating video yun, sa sunod nating post yun. So ito lang muna yung natungkol dito kay Warden Padilla at kung ano ang ginawa ni Duterte on that time. So ipaalala ko lang sa inyo, no? Bago natin tapusin to, na bukod sa mga physical na o mga tao naglabasan na ngayon, may mga personahe nang nagpapatunay. Pakatandaan natin na si Digong Duterte ay makailang bisis yan nagsalita sa TV, sa radyo, no? National TV pa yan, kaharap ang halos kahit bata nakakapanood, no?
na talagang paulit-ulit niya yung sinasabi, kill, 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 no? Pinagyayabang pa na dadanak ng dugo, uubusin, kisyo ubusin niya lahat ng kriminal, drug lord, mga addict, no? At lantaran niya sinasabing sagot niya yung PNP, yung kapulisan, sa inuutos niyang pagpatay, no? At may walang hindi nakakaalam na sinabi niya pa na taniman ng ebidensya, yung mga walang ebidensya, at yung ayaw lumaban, palabanin, para magkaroon ng pagkakataon ng pulis na patayin dahil nga lumaban, no? So walang hindi nakakaalam yan. At sa kalagitnaan ng kanyang panunungkulan nung kasagsagan ng mga patayan sa droga, pumasok na rin yung corruption, no? Nagkaroon na ng mga pagpuna, no? Pagrereklamo ng mga tao, usapin ng corruption ng kanyang panunungkulan. Pero imbis na pumayag sa mga investigasyon, tandaan nyo ba yon, mga kaibigan, no? Mga amigo, mga amiga, natatandaan nyo ba yon na kung kailan na may mga nagrereklamo na sa mga korupsyon na nagaganap sa kanyang administrasyon, ano ang sagot niya, no? Yung kuwa mismo na mag-audit para malaman kung mayroon ba talagang mga pananamantala, pang-aabuso sa pondo ng ating gobyerno o sa ating buwis na pumapasok sa kanilang kamay, no? Anong sagot niya, no? Tinatakot niya pa yung mga auditor, no? Yung mga taga-commission ng audit, yung mga taga-kuwa, na kung saan lantaran din niya sinasabi na yung mga tambay daw, kung pwede, patayin yung mga auditor. Nung nagkaroon naman ng mga pagpuna tungkol doon sa sunod-sunod na ng mga patayan, yung paggagalaw o pagkilos ng mga kaparian ng simbahan, ano din ang sinasabi niya, no? Pang-iinsulto, no? Pang-iinsulto sa mga kaparian, binabastos yung kaparian na pumupuna lang naman doon sa patayang nagaganap. At ano pa ang mga pinagagawa niya, no? Pinapamukha niya sa taong bayan na parang wag pansinin, wag igalang ang mga kaparian, ang mga nasa relihiyon o nasa simbahan, dahil di umano mga pedophile naman daw yan, no? Sinisiraan niya. Kahit nga yung Santo Papa ay siniraan niya, no? Hindi yan gawa-gawa natin, hindi yan kwentong barbero, hindi yan kwentong marites. Yan ay mismong sa telebisyon, binabanggit niya yung ganung mga pambabastos sa hanay ng simbahan. So hanggang natapos yung kanyang 6 na taon na puno ng anomalya, na kung saan pinag-uusapan na ngayon na naglalaro sa 20 hanggang 30,000 ang mga napatay, no? Pinagsama-sama yan sa tinawag nitong mga operasyon mismo ng kapulisan, at yung mga kasama din diyan yung mga nanlaban, no? Kasama din diyan yung mga pinantay sa tipong DDS, no? Vigilante style, yung nilalagyan ng mga scotch tape ang mga ulo, no? At nakikita na lang sa mga tabi-tabi ng kalsada, sa mga basurahan. So ulitin lang natin, no, na talagang yung nagdaang administrasyon ay talagang untouchable nung time niya. Pero ngayon, ayan na, nagkaroon na ng tapang ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa bagong gobyerno ngayon at sa mga bagong human rights advocates ngayon, no? Nagkakaroon na ng tapang ang halos lahat concern doon sa patayan naganap, no? Kasi ulitin ko nga, wala namang talagang batas, no? Kahit nung siya ay manalo na, walang batas na nagsasabi
na pwede niyang gawin ang patayang nangyari nung kanyang panahon. So, ang gusto nating mangyari, no, pagbayaran ng lahat ng mga involved, no. Masama, masakit, no. Masakit sa mga involved na sila ay mahahatulan, pero sabi nga natin, hindi naman po pwedeng yung mga naging biktima ay hindi sila magkaroon ng katarungan. Pakatandaan ninyo na kahit sa ibang mga bansa, no, lalo na sa Europa at sa kanlurang mga bansa, no, paalaala lang, napakatindi ng kanilang pagmamahal, pagmamalasakit sa buhay ng tao, no. Huwag naman nating ibahin, no, tayong mga Pilipino, huwag naman nating ibahin ang ating pananaw tungkol diyan, na para bang pinapakita natin sa mundo na sanay na tayo na mayroong mga namamatay at baliwala lang sa atin, no? So, hindi tayo gano'n, no? Kahit isa yan, dalawa yan, 10 yan, lalo na kung 200 yan, 500 yan, lalo na kung libo-libo yan, huwag tayong magbulag-bulagan para hindi maghanap ng hustisya, no? Kahit nga, sabi ko nga, kahit isa lang yan, no, kailangan may mananagot. At ito yung panahon na dapat habulin na o tugisin na yung mga salarin. Okay, so pinakita lang natin yung development doon sa naganap na investigasyon sa Quadcom Committee, at yun na nga, nagsalita yun si Padilla at pinapatunayan na boses ni Rodrigo Roa Duterte ang nag-congratulate doon sa pagpatay sa 3 incheck. Okay, maraming salamat sa inyong panunod, no, mga kababayan, at mabuhay tayong lahat. Patuloy lang sa pag-subscribe, at kung mayroon kayong komento, paki-message lang, no, kung ano man ang inyong gustong sabihin sa ating YouTube channel na Cardo Critico. Okay, maraming salamat.